Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubulong sa napikuhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, kag mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon. Ilang Headliners Was, Huwebes, Oktubre 9, tuig 2025. Ilang inyong tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Legarda ang ginapamatukan ang paglakip sang antike sa listahan sa mga lugar nga mangin posible nuclear site. Magkuha nga PBB sang teaching kag non-teaching personnel magalabot sa 52% sa inabulanan nga sweldo. Iloilo City Mayor Trias, gina-welcome ang pahayag ni Presidente Marcos na dapat may koordinasyon sa LGU ang maginapatuman nga proyekto. Second batch sang bagong miyembro sang Mayors for Good Governance ginpanginbulan ni Mayor Raisa Trias. Kapin 400 ka employer ka empleyado sa pribado nga sektor nagtambong sa first leg sa public hearing para sa minimum wage adjustments sa Western Visayas. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Legarda ginapamatukan ang paglakip sang antike sa listahan sa mga lugar nga may imposible nuclear site. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginapamatukan ni Senator Lauren Legarda ang plano nga paglakip sa antike sa listahan sa mga possible nuclear sites. Suno kay Legarda, iga-block niya ang pareho nga plano sa antike, ilabi pa nga may mga protected area sa lugar kag may mga posible maapektuhan nga mga indigenous people. Siling pa niya, dapat hindi na mag-usik sang tiyempo kag resources ang anuman nga ahensya nga nagatuon sang posibilidad sang nuclear project sa antike bangod balabagan niya ini kag hindi pag-aprobahan ang budget. Dugang pa ni Legarda, balaan niya nga hindi magpasugot ang mga Antikenyo sa pagpatukod sa anuman nga nuclear facility sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magalabot sa 52% ang basic salaries ng teaching ug non-teaching personnel sa Department of Education ang makuha nila nga performance-based bonus. Applicable ini para sa teaching ug non-teaching personnel nakakuha sa total assessment score ng 80 points. So kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mas mataas ini sa 45.5% sa 2021 ug 48.75% sa 2022. So kay Castro, ang 2023 PBB refleksyon sa commitment sa gobyerno nga maamligan ang kinamatarong kag dignidad sa education personnel. Nasuno man ini sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kilalaw ng kontribusyon sa education sector workers sa lungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Mayor Raisa Trias, gina-welcome ang pahayag ni Presidente Marcos nga dapat may koordinasyon sa LGU ang mga ginapatuman nga proyekto. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gina-welcome ni Iloilo City Mayor Raisa Trias ang nanging pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga kinahanglan may koordinasyon sa mga local governments ang mga proyekto nga ginapatuma sa lokalidad para mapasiguro nga epektibo ang mga ini. Sa State of the City Address o Consoca, ginpahayag ni Mayor Trias nga nabatsyagan sang syudad ang epekto sang climate change kag ang kabudlay nga
kadalasang pagbaha, gani ginawelcome niya ang direktiba ni Presidente Marcos nga dapat may koordinasyon sa mga local government unit para masigurong epektibo ang proyekto. Madumduman, naging pahayag ni Presidente Marcos na dapat required na formal na ginabaton sa mga local chief executive ang mga projects antes madeklara nga natapos na ang proyekto para mapasiguro nga hindi substandard ang outputs. Pasalin ni Mayor Triana sa pumuluyong matutukan sa city government ang tanan nga flood control projects kag mga concern may kaangtanan diri. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpabugal ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias ang 42 ka mga programa kag inisyatibo sa sulod sa isang gatos kadlaw bilang alkalde sa giniwang State of the City address. Siya ginihiwat nga soka ginpakigbahin sa alkalde nga accomplishment sa sulod sa isang gatos kadlaw sa rin naglabot sa 42 ka programa kag inisyatibo sa idalom sang Rise to Action Framework sandig sa Rising Health and Social Services, Rising Economy kag Rising Livability nga pillars. Sa idalom sang Rising Health and Social Services, lakip siging patuman ang e-health tawag kag RiceMed sa di nangin accessible ang medical consultations kag libre nga mga bulong sa komunidad. Pag-launch sang Rice Sustancia Food Mix sa Uswag Nutrition Center nga nagatarget nga sabton ang malnutrisyon, pag-upgrade sang Lapas Maternity Clinic sa Primary Healthcare Center, pagtukod sang Riceable nga labing unang asped kag Early Intervention Center nga naghatag sang libre nga therapy kag educational support sa kabataan nga may special needs nga paghatag sang serbisyo sa masobra 3,000 nga pumuluyo pinagi sa Uswag Atipan Center nga isa ka one-stop social assistance hub sa City Hall. Paay sa alkalde na nagatagban ng city government sa womb to tomb services. Sa rising economy nga pillar, ginpabugal sang alkalde na 7.1% ang economic growth sa 2024 sa syudad, kag pagsaka sang gross domestic product kalit sa 160 billion sa 2023 sa 171 billion sa 2024. In-highlight man sang alkalde ang 96% nga employment rate kag pagnubos ang unemployment rate sa 4.1%. Pantanyag sang ubra pinag sa job fair, paghatag suporta sa magagmay nga negosyante kag market vendors, pag-modernize ang public market. Samtang sa rising livability pillar, ginpabugal sang alkalde ang nagapabiling nga manubo nga crime rate sa syudad, pagka-aresto sang 287 ka drug personalities, kag pagkakumpiska sang 56.5 million nga bilis ang shabu halin Hulyo tubtub Oktubre 2025. Para naman makapaayo ang transport system kag maresolba ang problema sa trapiko, mayara sang Metro Iloilo Integrated Public Transport System Study nga punduhan sa Swedish government. Antes nagtakop ang IASOCA, nagpromisa ang alkalde nga pabaskugon ang sa city government ang mga programa sa ikaayong lawas, edukasyon, palangbuyan, housing, kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpanginbulahan ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias ang ikaduhang nga batch sang bagong nga miyembro sang Mayors for Good Governance. Miyara sang 74 ka bagong nga miyembro ang M4GG nga ara sa observer status. Nakabaton man sa impormasyon si Tranias para sa unang aktibidad sa M4GG observer status sa Oktubre 24, kag ginkumpirma sini nga siya ang magatambong. Paagi sini mapasanyog ang kolaborasyon kauban ng iban pa alkalde sa pungsod nga nagasuporta sa panawagan sang good governance sa mapakita ang tampad nga serbisyo sa kaayuhan sang pumuluyo. Kapin 400 ka employer kay empleyado sa pribado nga sektor nagtambong sa first leg sa public hearing para sa minimum wage adjustments sa Western Visayas. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May kaping 400 ka mga employer kag empleyado sa pribado nga sektor ang nagtambong sa first leg sa public hearing para sa minimum wage adjustment sa Western Visayas na ginorganisa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB6. May kaping 140 ang tumalambong sa public hearing para sa workers sa private establishment kag may masobra sa 200 naman ang nagtambong para sa domestic workers para sa taga-syudad o probinsya sa Iloilo, Antigua, Capiz kag Guimaras. Ginhiwan sa Diamond Jubilee Hall sa Mabini Street, Iloilo City ang first leg sa public hearing sa pagpanguna ni RTWPB6 Chair kag Department of Labor and Employment o Donor Region 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. Lakip sa suhestyon sa public hearing nga sakaan sang 15 pesos to 200 pesos ang daily minimum wage sa rehiyon. Natalana naman nga hiwaton ang sunod nga public hearing sa Oktubre 15 sa Nature's Village sa Resort Talisay City sa alas 8:30 sa aga tugtog alas 11:30 sa aga para sa domestic workers kag 1:30 sa hapon tugtog alas 4 sa hapon
para sa mga mamumugon sa pribadong establishmento. Sa karon nga na sa 513 pesos ang daily minimum wage sa rehiyon para sa non-agriculture, industrial o commercial nga may masobra sa pulo ka empleyado, kag 485 pesos naman sa mga manubo sa pulo ka empleyado. Sa sektor sa agrikultura, yara sa 480 pesos ang sweldohanay, kag 6,000 pesos naman kada bulan sa mga kasambahay. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Opisyal na nga ginbuksan sang 3rd Infantry Spearhead Division kag Australian Defence Force ug ADF ang Philippines-Australia Army-to-Army exercise kung kasangga 2025-02 sa Camp Peralta, Hamindan, Capiz. Ang seremonya ginpangunahan ni Major General Efren F. Morados, Vice Commander sa Philippine Army, Captain Emma McDonald Kerr, Australian Defence Attaché kag mga matagas nga opisyales sa Philippine Army kag Australia. Sa kasangga 2025 ginatos ka soldado sa 3rd Infantry Division kag ADF ang magapatigan sa joint exercises and training activities ug pabaskugon ang interoperability kag tactical capabilities pinay sa synchronized operations kag joint training. Hanason ang mga partisipante sa paggamit sa drones, boats kag iban pa nga defense weapons. Ang exercises magatutok man sa teamwork, medical response kag mission planning sa idalom sa unified command structures. Pinagi sini nga exercises mapabaskog pa sa Pilipinas kag Australia ang military cooperation kag strategic partnership. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. HFMD sa probinsya sang Iloilo nagsaka sang 502%. Detalye sang balita, Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagsaka na sa 502% na kaso sang hand, foot, and mouth disease o HFMD sa probinsya sang Iloilo sining nga tuig as of Mobility Week 40 kung ikumpara sa parehong nga period sa 2024. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office o kung PHO as of Mobility Week 40 o kung humanan Enero 1 tutud Oktubre 4 sining nga tuig, yara na sa 2,791 ang kaso sang HFMD nga mas mataas ang 502% ikumpara sa 464 lang nga kaso sa pareho nga Mobility Week sa 2024. Ang lima ka badwa nga may pinakamadamo nga kaso amo ang Pasig City nga may nabalhag nga 254 ka kaso ginsudan sang Lambunaw nga may 106, Tigbawan nga may 156, Leon nga may 147 kag Tubungan nga may 122. Panugyan ni Dr. Maria Socorro Canyon, Provincial Health Officer sa Iloilo, sa mga ginikanan nga kung may simptomas ang HFMD ang ila kabataan, pati ni Ron ang ila kabataan sa panimalay agad makapahuway, kag manlikawan ang paglat nanay. Lakit man sa panugyan, sang doktora ang maglugas ang kamot, kag tinuan ang mga halampangan nga posible matapikan sang virus. Dugan pa ni Dr. Quinyon nga apisar wala sa may napatay bangod sa HFMD sa probinsya, ang madasig nga magtaas ang kaso isa ka paandam sa mga ginikanan nga magkooperar. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. matagang prioridad sa Department of Agriculture ang mga programa nga makabato sa klima kag teknolohiya. Sila ginaproponer nga 216.1 billion nga budget para sa 2026. Sa giniwat nga budget deliberations ng Senate Committee on Finance Subcommittee sa October 8, nagsiling si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel nga ang ginaproponer nga alokasyon nagarepresentar sa isa ka makahulugan nga investment sa mga manug produkto sa pagkaon sa pungsod nga padayon nga nagahimakas sa mga epekto sang nagabag-o nga presyo sa mga balaklon kag tuman nga mga kondisyon sa panahon. Suno kay Laurel ang mga nagapangunang prioridad sa DA para sa 2026 nasanig sa 3 ka mayor nga mga katuyuan, modernisasyon, pag-uswag sang kita kag pagkamalig-on. Ang departamento nagatuy sa pagpauswag sang modernisasyon, paagi sa mekanisasyon sa uma, digital nga agrikultura kag mga teknolohiyang nakabase sa pagpanalaw sa pagpataas ng patubas kag pagpanubo sang gasto sa produksyon. Nagaplano man ini sa pagpauswag sang kita paagi sa pagkayos ang lagyan pakadto sa merkado, pagpabaskog sang supply chain, kag pagpasangkat sang suporta sa idalom sang Rice Competitiveness Enhancement Fund kag iban pa nga mga programa. Ang ginaproponer nga 2026 nga budget nagalakip sang 112.7 billion para sa maintenance kag operating expenses, 56.1 billion para sa capital outlay, kag 7.9 billion para sa personal services. Suno kay Laurel, ang agenda sang ahensya nakalinya sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 kag sa Bagong Pilipinas Framework nga lunsay nagatuyo
mahimo ng agrikultura nga mas produktibo kag mas mapag. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 3 ka case managers ging paidalog sa training para sa kilos unlad management. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ipaidanom ang 143 ka city and municipal names na case managers ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o kon 4Ps sa 3 kaadlaw nga training nga kilos unlad 4P social case management sa syudad sang Iloilo. Ang intensive session senyales ang isa ka mayor nga pagbalhin sa operasyon sa sulod sang DSWD nga nagasaylo sang focus ang implementasyon sa programa halin sa kinaandan nga monitoring padulong sa proaktibo kag in-depth nga social case management. Nag-umpisa ang training sa Miyerkules, Oktubre 8. Panugyan ni DSWD6 Assistant Regional Director for Operations, Catherine Joy Lamprea sa mga city o municipal names na ang katungdanan sa case managers wala lang nagalimita sa pagmonitor kung hindi nakitman ang pagserbi bilang mentors, advocates kag partners sa transformation. Ang kilos unlad strategy gindisenyo para giyahan ang 4Ps beneficiary households para malabot ang self-sufficiency sa 7-year time frame sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. So, nagpagawas ang bag-o nga EO 4K for more progress ginlunsad. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpirma si Governor Arthur Defensor Jr. sa bag-o nga executive order na nagatukod sa Provincial Community Defense Action for More Progress Iloilo, kapayapaan, kaayusan at katatagan tungo sa kaunlaran ng Bagong Pilipinas o kon 4K for More Progress. Katuyuan sa bag-o nga programa nga pasangkaron ang sistematiko nga aksyon para sa kalinong, katawhay kag kapag-on sa bilog nga probinsya sang Iloilo bilang kabahin sa More Progress o kon movement for a robust, progressive, globally competitive and resilient Iloilo. Sakop sang EO ang pagtukod sa Provincial Community Cluster, Provincial Community Defense Action Plan kag Provincial Defense Action Force nga pamunuan sang opisina sang gobernador. Lakip sa mga emerhensya nga ginahandaan sang probinsya sa idalom sang programa amo ang mga natural kag man-made nga kalamidad, krisis sa ikaayong lawas kag ekonomiya, kriminalidad, insurhensya kag iban pa nga problema kaangay sang paglapas sa soberanya. Sa pagsabat sa mga nasambit nga problema, gin-highlight sa EO ang urgent development mode buot silingon padasigon ng aksyon pinaagi sa fast-track implementation kag streamlining of processes. Ginalauman nga ang EO magaserbe nga bag-o nga tikang agod mapabaskog sang probinsya ang ikasarang sa pag-atubang sa mga pagpanghangkat sang panahon kag seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon sa ulog sa mga estudyante sa West Visayas State University College of Agriculture and Forestry, ang ilang manggaranon nga tradisyon sa pagluto kag nagpakita sa ilang kinatban pagi sa Tiraw Food Festival nga giniwat sa October 7 sa WVSU Campgrounds. Ang Tiraw nagkakaulugan sa traditional and indigenized recipes at West nag-highlight sa commitment sa komunidad sa pagpreserbar sa kultura sa pagkaon. Unay ni nga ginlunsad sa 2014 ni Anthony L. Leal, director sa WVSU CAF. Ang Tiraw Festival nagsugod bilang isa ka hilikuton sa pagtilaw kag pag-usisa para sa output sa laboratorio sa animal science, pag-ihaw kag mga kurso sa pagproseso sa karne. Sa sulod sa mga tinuig, ini nag-uswag sa isa ka research extension initiative na nakaangon sa pagkilala gikan sa nanuay-tuay nga mga media outlets kag tayuyon nga nakabaton sang suporta gikan sa local government units sang Lambunaw kag sa talatapan sa turismo. Ang karong atoy nga selebrasyon naga-feature sang 4 ka indigenized recipes: binakol tinuom nga manok, binayabasan nga baboy, tinipga nga lupo kag kalabasa, leche flan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sang orientation angot sa fair trade laws kay iban pa nga trade industry laws ang Department of Trade and Industry Iloilo. Ang orientation ipasikupan sa mga tiglawasang nanuay-tuway nga establishmento kag kabahin sa mga aktibidad sa selebrasyon sa Consumer Welfare Month. Sa iya mensahe ginatagan punto ni Maria Dorita Chavez, OIC Provincial Director sa DTI Iloilo, ang importansya sang ibalo sa mga negosyante sa consumer protection laws ug industry standards. Lakip sa mga ginpatpat sa orientation ato sa Price Act, Price Tag Law, Correct Labeling, Product Service Warranty, No Return, No Exchange Policy, No Short-Changing Act,
Internet Transaction Act, E-commerce Philippine Trust Mark, pati na ang pagtumod sang mga makaduludang dokumento kag peke nga pirma. Nagbatol sang composting facilities ang 8 kasosasyon sa mga mangunguma sa Negros Occidental ang mga benepisyo, ginalakipan sang Amicos Agrarian Reform Association, Cambaro Small Water Irrigation System Association, Farmers Association of Balingasag, Hacienda Nasipunan Women's Association, Magcurao, Upload Farmers Association, MBA Forest Integrated Farm Sitio Katabla, Ambulong Farmers and Farm Workers Association, kag United Ilihan Agriculture Workers for Sustainable Development. Ang pasilidad kay obrahon nga nutrient-rich compost ang mga natipon nga biodegradable waste, kain sang food scraps, agricultural residues, kag iban pa nga organic materials. Minay sa programa mabuligan ang pagdumala sa mga usik, mapanami ang tuta, kag maproteksyonan ang palibot. Antes ang pag-turnover sa mga pasilidad, ang mga mangunguma nagpaidalog sa seminar angon sa operation kag maintenance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tagapawikan ginrelease pabalik sa dagat sa San Jose de Buenavista. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 42 kapawikan ang ginbuyan pabalik sa dagat sa Pawikan Center sa Taringting, Purok 7, Barangay Funda de Lipe sa San Jose de Buenavista. Ang mga ginbuyan nga pawikan, mga hawksbill sea turtles, isa sa 5 ka species ang pawikan nga makitaan sa pungsod. Ginpangunahan ni San Jose Mayor Paul Joseph Untara ng pag-release ng mga sea turtles. Sunod sa alkalde, ang aktibidad nangin highlights ang iya 100 days bilang alkalde sang San Jose de Buenavista. Pahayag niya, ang presensya sa mga pawikan nga nagaitlog sa baybayon sang banwa, nagapakita sang matawhay kag manami nga coral reefs, malimpyo nga tubig, kag nagauswag nga kabuhi sa kadagatan sa San Jose de Buenavista. Nagapanawagon man si Untaran sa padayon nga pagpangapin sang palibot kay ang kada balod may istorya sang kabuhi kag ang kada pawikan nga nagalutaw pabalik sa kadagatan nagahatag sang paglaom para sa masanag nga palaabuton sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naglabot sa 200 grams ang shabu nga nagabalor sa 1.3 million pesos ang nagkumpiska sa kapulisan sa ginpatikan nga buy-bust operation sa Zone 14, Barangay Calaparan, Arevalo, Iloilo City. Arestado sa operasyon sa alias Ed, 52 anyos, alias Bebe, 39 anyos, kag alias Janjan, 32 anyos, Lunsay residente sang Iloilo City. Sa monitoring sa kapulisan, high-value targets sa Ed kag Bebe, samtang street-level individual si Janjan. Ang operasyon ginpatikan sa Iloilo City Drug Enforcement Unit, Iloilo City Police Station 6 Station Drug Enforcement Team, ICPO Special Weapons and Tactics Team, kag Regional Intelligence Unit 6. Arestado sa Station Drug Enforcement Team sa Santa Barbara Municipal Police Station ang isa ka high-value target sa ginpatikan nga buy-bust operation sa Barilanag, Santa Barbara, Iloilo. Ang subject sa operasyon, ginkilalang si alias Buyboy, 44 anyos, residente sa Mariconsolasyon, San Miguel, Iloilo. Nadakpan man sa operasyon ang upod sang suspect na isa ka minor de edad. Nakumpiska sa operasyon ng 50 grams ang shabu nga nagabalor sa 340,000 pesos. Sunod kay IPPO Director Police Colonel Bayani Tazalan, padayon ng kapulisan sa pagtapna sa problema sa illegal nga droga kung masulbar ang mga residente o kung masalbar ang mga residente kag komunidad. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ko ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang suspect samtang minor de edad ang ginrefer sa Municipal Social Welfare and Development Office. Arestado sa kapulisan ang top 5 most wanted persons sa Western Visayas sa sitio Nursery, Barangay Rojas, Tapas Capiz. Ang suspect ginkilalang si alias Toto, 44 anyos, kag residente sang Tapas Capiz. 4 counts of qualified rape ang ginapangatubang nga kaso sa suspect. Gintingog nga puwersa sa Tapas Municipal Police Station, Police Regional Office 6 Regional Intelligence Division, Capiz Police Provincial Office Tracker Team Bravo, Capiz Provincial Intelligence Unit kag 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company ang nag-aresto sa suspect. Antique PDRRMO nakapatayan sang 20 na kapagana sa basic life support sininga 2025. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inserye na ang pagpatuman sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kaupod ang Provincial Health Office sang paghana sa basic life support sa nagkalain-laing nga barangay, sektor kag ahensya sang gobyerno sa probinsya sininga tuig. Suno kay Mr. Broderick Dain, hepe sang PDRRMO Antique sa interview sang Radyo Pilipinas,
Nakahiwat na sang 20 ka BLS training ang opisina halin sang Enero sini nga 2025. Ini magluwas sa iban pa nga mga paghanas nga ginatanyag sang opisina kaangay sang first aid training. Nagalawig sang 3 ka adlaw ang session sa diin ginatudloan ng mga participants sa mga dapat obrahon agod mapalawig ang kabuhi sang ilang mga himata ukon kakilala sa tion sang emerhensya kaangay sang cardiac arrest. Pahayag ni Train, madamo pa ang naga-request sang ila bulig para sa paghanas, gani posible nga magsaka pa ang numero sang BSL trainings antes magtakop ang tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suwa ng mga motorista nga mag-obserba sa traffic rules sa area ng Iloilo Sunset Boulevard sa maabot nga Sabado, Oktubre 11, halin alas 5 sa kaagang kasunod sang Patigayunon nga Biniran. Ang 5K Biniran mag-umpisa sa Viewing Deck 2, Sunset Boulevard, may U-turn bago ang Taytay sa Sook Arevalo balik sa Viewing Deck 2 ukon sa finish line. Ipatuman ang full road closure sa area ng North San Jose sa Iloilo North Bank Road, halin sa corner Armapa Street padulong sa Cagbang. Uton, ginabisuan ng mga motorista mamangita sang alternatibong nga ruta agad mangintayuyon ang ila biyahe. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:37 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Webes Oktubre 9, 2025. Ini inyong tagbalita, Joseph Paul Noblesa, Taros. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo